the first procedure or rules sa classification ay blocking. Yan po ang paglalagay ng signs or symbols doon po sa 10 blocks. Pag sinabing 10 blocks, yun po yung ating 10 daliri. Starting from our thumb. Siya po kasi ang finger number 1. Ang finger number 2 will be your index of the right hand. At yung pong finger number 3 will be your middle of the right. Ang sunod po yung ring. Yun po ang finger number 4. At ang finger number 5 will be your little of the right. Pagkatapos po yung number 6, finger number 6 will be your left thumb. Ang finger number 7 will be your left index. 8 po ang left middle. 9 po ang ring of the left or left ring. At 10 po yung left little finger. Yan po ang tinutukoy na 10 blocks. Kaya po pag nilagyan niya ng signs or symbols, according to the pattern po, yan ang gagawin according to patterns. Kapag loop at yan ulnar, slanting to the little finger. Ang symbol niyan ay slant. Kapag naman radial loop, ang kanya pong signs ay letter. Letter R. Kapag po nasa thumb, nasa middle, nasa ring, nasa little, small letter R. At kapag nasa index, capital letter R. Yun po ang ilalagay sa blocking. At kapag naman yan ay whorl, ang ilalagay ay W kung plain whorl. C pag central pocket loop. Kapag double loop ay D. At kapag accidental ay X. At kapag arches, kapag nasa thumb, nasa middle, nasa ring, nasa little, small letter A. Kapag nasa index, capital letter A. Same with tented arts. Kapag nasa index, capital letter T. Kapag po nasa ibang daliri, outside of that index, small letter T. Small letter T. Pagkatapos po nito, you have to do reeds counting. Kapag po yan ay loop, reeds counting. Kapag naman po whorl, yan po ay reeds tracing. Ilalagay po ang mga yan as instructed sa kanang itaas na bahagi ng pattern. Kaya pagka loop, hahanapin mo ang delta, hahanapin mo ang core.
hahanapin mo ang delta, hahanapin mo ang core. At kapag naman po whorl, hahanapin mo ang left, farthest left, at farthest right delta to know the ridge counting. Kapag po ridge count, to do the ridge tracing. Kapag naman po ridge counting, you have to put the number. Ilalagay po ang number. At kapag po ridge tracing, ang ilalagay lang ay meeting, inner, outer. Pagkatapos po ng blocking, ang gagawin sa primary na po ito, pairing. Yun po ang gagawin. Pag sinabi nating pairing from pair number 1 to pair number 5, that 10 fingers ay pinag-pair mula pair number 1 hanggang pair number 2. Therefore, kung ito yung pattern natin, ito po ay pair number 1. Ito po ay pair number 2. Ito po yung iyong little at ang iyong thumb. Yan po ay pair number 3. Number 3 po yan. Ito po, pair number 4. At ito, pair number 5. Yan po ang 5 pair ng ating daliri. Pagkatapos po ng pairing, pag natapos po natin ang pairing, magkakaroon po ng assignment of value. Assignment of value. Ang pair number 1, yun pong pair number 1, ang value niyan, 16. Ang pair number 2, 8. Ang pair number 3 ay 4. Ang pair number 3 ay 4. Yan po ang kanyang value. Assigned value. Ang pair number 4, 2. At ang pair number 5 ay 1. Pagkatapos nating malaman ang kanyang value, aalamin natin ang numerator at denominator. Ito po, lahat na pong even, lahat ng even numbers of fingers, yan ang 2, yan ang 4, yan po numerator. Yan po ang 6, yan po ang 8, numerator yan. Numerator at 10 numerator. Lahat pong add, denominator. Kaya numerator, 2, 4, 6, 8, 10. Lahat na pong add numbers, 1, 3, 5. Lahat po yan, denominator. Lahat po yan, denominator. Kasama po ang 7. Kasama po ang 9. Kaya po, pagkatapos mong malaman ang kanyang assigned value, ang gagawin mo ngayon,
ay yun pong pag-alam ng numerator. Yan po ang 2, 4, 6, 8, and 10. At yun pong iyong denominator. Siya naman po ang 1, 3, 5, 7, and 9. Finger 2, 4, 6, 8, 10 will be the numerator. Pagkatapos po, denominator ang 1, 3, 5, 7, and 9. Let us now go back doon sa unang gagawin. Ang unang gagawin will be the reads counting. Kung yay loop at ridge tracing, kung yan ay wall. Bago yon, ang unang gagawin, maglalagay po ng signs or symbols. Kaya pag tiningnan mo ito, palaki natin ng konti. Yan po, plain arts. Kaya ilalagay mo dyan, small letter A. Kasi nasa thumb yan. Ito po, makikita po ninyo ito kapag tiningnan mo, ito po ay wall. Kunin mo ang kanyang delta. Kapag tiningnan mo yan, plain wall yan. Kaya ang sulat niyan, ang ilalagay mong signs or symbols ay W. Ang susunod po ay ito. Itong pattern na ito. Ang ilalagay mo dyan, W, para magparehas lang po. Ang susunod ay ito, this one. Yun pong iyong ang iyong middle finger. Of the right, pag tiningnan mo ito, ang pattern niyan, tented. Kaya ilalagay mo dyan, small letter T. Makikita mo ito ay loop, this one. Yun pong iyong right ring. Lupo yan. Kaya pag tiningnan mo, ang ilalagay mo lang dyan, ulnar kasi yan, gamitin mo ang iyong kanang kamay. Yan po ay slanting papunta sa iyong papunta po sa hinliliit. Yun lang po ilalagay mo. Slant po papunta sa iyong little finger. Yan po ang ilalagay mo. Slant po. Yun po susunod. Makikita mo ito, yung iyong makikita mo ito, yung susunod na daliri, yung iyong little ay slantin. Ano po yun, sir? Ulnar din po kasi siya. Kaya ang ilalagay mo ay slant. Wala kang ibang ilalagay. Slant lamang po ang ilalagay. Yun po yung gagamitin mo para po
magkaroon ng blocking. Ang tawag po, blocking. Kaya ilalagay mo lang dyan ay slant. Sa dalawang yan, yun lamang po ang ilalagay mo. Slant po, papunta sa hinliliit. Both of them. Punta po tayo sa kabila. Makikita mo po ito sa iyong left hand. Ang blocking niyan, ulnar din. Ang blocking po niyan, ulnar din. Kaya makikita mo ito, slant po uli yan. Same po kanina. Slant lamang po yan. Slant din lamang po yan. Kasi yan po'y ulnar. Yan po'y ulnar. Yun ang ilalagay mo. Pagkatapos po niyan, makikita po ninyo yung susunod ay plain arts. Yun po yung susunod dyan. Ito po yun. Makikita mo ito, itong pattern na ito, plain arts yan. Kaya ilalagay mo lang A. This one is na iba. Ang ilalagay mo dyan, letter R, kasi radial yan. Radial po yan. Kaya makikita mo ito, yan po na ang symbol na lalabas dyan. Ang tawag po dyan, blocking. Ang susunod pong gagawin ay ridge counting. Ang susunod pong gagawin ay ridge counting. Kapag po yan ay loop, at kapag po naman arches, wala kang gagawin. Kaya dito, sa una, I'm talking or referring to this. Sa right thumb, wala po. Yan po, may gagawin ka dito. Dito, sa index mo. May gagawin ka ngayon dyan. Ano pong gagawin? Isusulat mo sa kanyang dulo na kaliwa. Susulat mo dyan kung ilan ang ridge trace niyan. Palakihin natin ng kaunti para po madaling ma-ridge trace. Ang unang hahanapin ay ang iyong left and right delta. Kaya sa paghanap po ng delta, makikita mo, yan ang kanyang delta, assuming yan. Ang pangalawa, ito. Do the ridge tracing. Gawin mo na ang ridge tracing. Simula ka dito. Papunta doon. Hinto ka. Ano po ang lumabas? Ang lumabas po, meeting. Kaya ilalagay mo lang M. Yun po ang lalabas dyan. Meeting. Siya po ang magiging ridge tracing mo. Sunod po tayo sa middle of the right. Middle of the right hand. Pag tiningnan mo yan, tented po yan, wala kang gagawin. Pero dito sa dalawang ito, wherein yan ay loop, you have now to do the counting. Gagawa ka po ngayon ng counting. Dahil ito
ay ulnar law. Pinalaki ko ito for this purpose kasi iisa yan. Iisa. Lahat ng yan, iisang loop yan. Kapag tiningnan ninyo, paliitin ko lang po ng kaunti. Hindi makita sa screen. Pag tiningnan ninyo ito, ang kanyang magiging delta array. Paliitin pa natin ng konti. Ang kanyang magiging delta ito. Look at this. Ito rin yung figure ng lahat ng yan. Yan po ang kanyang delta. Saan po ang core niyan? Yun po ang core. Yan po ang kanyang core. Ano pong gagawin ngayon? Simple na lang ang gagawin mo. Magdodraw ka ng imaginary line mula sa delta papunta sa core. Do the reads counting. Bilangin natin 1. Bigyan natin ang numero para maliwanag ito. 1 po yan. 1 po yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kasi enclosure yan. 14, 15, 14, 15, 16, 17. Ang reads count po niyan, 17. Kung ang sagot mo ay 16, okay pa sa akin yon. Kung ang sagot mo ay 18, okay pa sa akin yon. Basta close sa 17. Pero never na 13. Never na 14. It should be between 15 to 19. Or 16, never, sorry. 16 to 19. Or 15 to 19 lang nga. Okay pa sa akin yan. Kasi yan ang makikita mo sa magnifying glass mo. I hope clear ako doon. More or less, ito po ay 17 ang reads count. Kaya babalik tayo sa iyong ginagawa kanina. Kaya ilalagay mo dyan ngayon, lahat po yan iisa, hindi po yun na iba. Kung yun ay nagawa mong isa, tamang lahat yan. Sir, anong ibig sabihin? Yan po ay isa lang technique para alamin kung marunong ka. Kaya yung 17, palakihin natin ng konti. Ito po, sir, sunod. 17 din yan. Isa naman nga po yan. Hindi nga po na iba yan. 17 din yan. Ayun pong sunod, sir, dyan. 17 din yan. Lahat yan, isa. Huwag ka mag-alala, sa finals magkakaiba yan. Lahat yan, 17. Yari, sir, 17 din po yan. Yan po, lahat 17.
Ridge count. Iisa po yan na pattern. Iisa po na pattern yan. Kaya kung ikaw ay ginawa mo ito, di ko po alam kung may nakagawa o wala. Kung ginawa mo ito, tandaan mo yon, mahuhuli mo yan. Kung hindi mo ginawa at hindi ka nakagawa, sorry po. Sorry naman. Hindi po yon mangyayari. Ano pong ibig sabihin niyo, sir? Di mo magagawa kasi pag tiningnan mo, kung itiningnan mo sa magnifying glass, isa po ang kanyang hitsura. Iisa po ang kanyang hitsura. Hindi po yan na iba. Para po permanente, nilalagyan ko lang. Okay na po. Yan po, lahat 17. Ngayon, matapos mong gawin yan, ready ka na sa iyong fingerprint classification. You are now ready para po sa primary. Ang una po na gagawin natin sa primary ay pag-alam ng numerical value pattern at non-numerical value pattern. Numerical po, numerical ay addition lang. Summation, ang gagawin po, summation of all word para tuwid. Lahat ng word kasi sila po ang numerical value pattern. Alamin po natin ang denominator. Mauna dyan ay yung pong ating index of the right. Yan po ay numerator. Kaya po ang mangyayari dyan, dahil yan po numerator, anong value niyan? 16, kunin mo. Plus, ang sunod pong gagawin, i-add mo. I-add mo yun pong iyong ring of the right. I-plus mo. Non-numerical yan, kaya wala kang kukunin. Sunod po, 6. Wala uli. Sunod po, 7. Sorry. Sunod po yung middle of the left. At saka po little of the right, left. Wala na po. Ano po, ilalagay na lang. Plus 1 na lang po. Kaya po yung numerator, 17. Isusulat mo lang yan doon. Susulat mo, yun pong 17. Maglalagay ka ngayon ng 17. Ilalagay mo ngayon yan, 17. Susulat mo, sorry. Susulat mo lang, 17. Yun po ang iyong denominator ng iyong fingerprint classification. 17 po ang ilalagay mo. Siya po kasi ang iyong
denominator. Siya po ang denominator. Numerator, I'm very sorry. Sunod po tayo, denominator. Yun po, N. Denominator tayo, 1 po. Lahat ng odd number, wala po yan. 3 po, wala. 5 po, wala. 7 po, wala. 9 po, wala. Kaya, ang lalabas lamang dyan ay yun pong standard value of 1. Kaya isusulat mo sa tapat ng 17 mo. Ang isusulat mo sa tapat ng 17 ay 1. Tapos na po ang iyong primary classification. 17/1. Yan po ang set A. 17/1. Because of the presence of only one whorl sa finger number 2. Ang susunod po dyan ay ang iyong secondary. Ang secondary po ay divided into the 3 fingers. Ito po yun. Yung iyong index, middle, ring, kasama po ng little at ng thumb. Pero they are divided into 2. Ang una po, capital letter. Yan po ay capital letter. Ito po small. Ang mga yan po small. Ang iyong, tandaan po ito, ang iyong kanan, numerator. Ang kaliwa, denominator. Pero ang small letter po ay limited lamang sa A for plain arts. Limited lang sa tenths at radial. Ang ulnar, ang whorl, anumang uri ng whorl, hindi kinoconsider sa small letter. Kinoconsider lamang ang mga yon, yung ulnar, yung iyong whorl type, anumang whorl yan, kinoconsider lamang yon sa capital letter. But not in a small letter. Sana po, maliwanag yon. They are not considered except sa index. Kaya pagka ganito, dahil ito ay whorl, ilalagay mo lang dyan W. Humanap ka kung may small letter dyan. Ang tanong, ang sagot, meron po yung nasa thumb mo. Kaya isusulat mo lang, I'm very sorry, susulat mo lang A. Mayroon pong sumunod, opo, yung pong iyong right middle. Tipo yun. Kaya isusulat mo yan. Tapos ka na. Dahil yung dalawa, ito, yung iyong right ring, ang iyong right little, ay both ulnar. Non-capital letter yan. Let us proceed. Doon po sa susunod. Yan po, ulnar. Ito, ulnar. Pwede mong gawin dyan
ilagay mo letter U. Ilalagay mo lang letter U sa tapat ng iyong W. Capital letter U. Isusulat mo lang yan. Ang sunod mong hahanapin is small letter. Makikita mo ito, yung kanyang small letter. Yung kanyang middle left, hindi. Pero yung kanyang ring at little, small letter. Kaya ang gagawin mo, lalagyan mo ng dash. Maliwanag po yan, lalagyan mo ng dash. Saka po isusulat si A at si R. Yan po ang iyong secondary. Yan po ang iyong secondary. A, W, T. Kapag naman po sa iyong denominator, U for ulnar, dash for ulnar, A for plain arcs, and R for radial. Kaya U dash A R. Sir, bakit sa itaas walang dash na nilagay? Kasi hindi po nag-appear ang non-capital letter in between the small or the capital letter. Pag lamang po nag-appear sa pagitan ng small at capital letter or both small letter, ang non-small letter, naglalagay ka ng dash. Kapag sa una at sa uli, no more. Wala na po. Ang susunod po, subsecondary. Ang subsecondary ay ito lang. Yan lamang po ang subsecondary. Itong index, middle, at ang iyong ring finger. Sila lamang po. Ano po ang kukunin? Ridge count at ridge trace. Kapag ridge count, kapag dito 1 to 9, inner. 10 or more, outer. Dito po 1 to 10, ridge count inner. 11 or more, outer. Kapag dito 1 to 13, inner. 14 or more, outer. Parehas yan. Ang kanan, numerator. Ang kaliwa, denominator. Yan lamang po ang dapat mong alamin. Yan bagay kung ridge count, inner or outer. At kapag ridge trace, yan bagay I for inner, M for meeting, or O for outer. Yan lamang po ang gagawin mo pagdating sa iyong subsecondary. Let us now put this into the classification line. Makikita mo ito, yung pong right index mo, kung titingnan mo ito, ang right index mo ay M, simple meeting. Kapag po arches ang ilalagay dash, kaya ilalagay mo dyan, dahil itong isang ito, ay dash, itong iyong ito. Ito ay dash.
See? Kasi iyan tented. Pagkatapos mo magawa yon, reads count 1 to 13. Inner, 14 or more outer. Kaya ilalagay mo dyan ay letter O. Ang reason, 17 yan. Let us now put and do the next. Ang sumunod po, denominator. Ang tinutukoy dyan denominator, ito. Ito. At ito. Makikita mo yan ngayon. 17 yan. Ito yon, 17. Therefore, outer yan. Outer. Sumunod, sir. 17 ulit, di outer. Sumunod po. Das. Ang dahilan, plain arts yun. Ang dahilan, plain arts yun. Kaya po yan ay das. Tapos na po ang sub-secondary. Tapos na. Kukunin lang ang reads count. Iko-consider kung inner or outer. 1 to 9, 1 to 10, 1 to 13. Yung lampas doon, outer. Referring to index, middle, o ring. At kapag naman wall, ilalagay kong I kung inner. Ilalagay kong ang M kung meeting. Ilalagay ang O kung outer. At kung ito ay arches, das ang ilalagay. We are now done with our subsecondary. Pupunta tayo sa major. Pupunta tayo sa major. Sa major po, ang i-consider lamang ay dalawang term. Itong, yung ito, at ito. Ang denominator mo, ang laging pagka po ito'y loop, i-consider mo table A. Kasi i-convert po ito into small, medium, or large. Kaya i-consider sa major ay table A. Kailan po small? 1 to 11. Pag ang reads count ay 1 to 11, small yan. Kapag medium, 12 to 16. Kapag 17 or more, large. Tandaan po ito. Laging table A ang ginagamit sa left thumb. May padalawang table. May padalwa pong table. Ang pangalawang table ay ito, table B. Ano po yan, sir? Kapag po ang left thumb ay large, tulad nito, large 17 kasi, di large. Kung ang iyong right thumb ay loop din, ay, ito naman po yung arches. No problem po dyan. Kung ito'y loop din, ipagpalagay po, loop ang iyong right thumb. Dahil ito'y large. Ang gagamitin mo sa right thumb, table B. Ano po ang table B? 1 to 17, small. 18 to 22, medium. At 23 or more, large.
Yan ang gagamitin mo kapag parehas na loop ang hinlalaki. Uunahin muna ang kaliwa. Ay sir, paano po kung ang kaliwa ay small at medium? Anong gagamitin ko sa kanan na loop? Ang gagamitin mo table A. Ito ang gagamitin mo. Hindi mo gagamitin ang table B. Kailan lang po gagamitin ang table B? Kung large ang iyong little thumb. Ay, sorry, ang iyong left thumb. Sorry, left thumb. Kung yan po ay large, gagamitin mo sa kanan ang table B. Sana po maliwanag yun. Let us now do this. Makikita po ninyo yung iyong thumb dyan. Ang isa ay, ang major po, ang iyong right thumb. Makikita mo yan ay plain arts. Wala ka na pong ilalagay dyan. Pwede mong lagyan ng dash. At dito sa baba, 17 yan, making it large. Yan po ngayon ang iyong major. Yan po ngayon ang iyong major. Ano po ang susunod? Final. Numerical po, numerical. Pag sinabi po nating numerical, numero lang. Reads count of the little finger. Yung iyong numerator ay right little finger. Ang denominator ay left little finger. Yan po ang iyong denominator. Reads count lang. Wala ka pong gagawing iba. Paano po sir kung yan po ay arches? Wala kang ilalagay. Paano po kung wall? Convert it into ulnar loop. Kung wall po yan, assuming po, pagpalagay lang natin, ito ang narito. Sana po napapanood at nakatitig ka. Kung yan po ang nandito, wall ang nandito sa iyong little finger. Wall. Kung yan po nakalagay dyan, i-convert mo yan into ulnar. Dahil ay nasa kanan, ang kukuning delta nasa kaliwa. Ito ang kukunin mong delta. Kung yan ay nasa kanan. Nasa kaliwa ang kukuning delta. Ang kukuning delta po ay hindi po yung una. Kaliwa pag nasa kanan at pag nasa kanan o nasa kaliwa, nasa kanan. Kaya ang kukunin pong delta ay ito. Ito ang kukuning delta. Kukunin ang core. I-reads count mo ngayon. Yon ang ilalagay mo kung yan po ay word. Convert it into ulnar loop. Principle of the opposite. Kung nasa kanan, nasa kaliwang delta. Kung nasa kaliwa, nasa kanang delta. Yan po ang magiging standard. Kaya makikita mo madali ito kasi parehas ito na loop. Ano po gagawin, sir? Isusulat lamang po yan dyan. Ang gagawin lang dyan, isusulat mo na. Yan pong 17. Isusulat mo na. Yan pong 17. Tapos na po ang iyong final. Ang susunod po ay K. Ano po ang K?
reads count of the first loop except little finger. Hindi kasama little finger. Unang loop mula sa hinlalaki na kanan hanggang sa huli, ring of the left finger. Yun ang pinakahuli. Unang loop ang hanapin mo. Wala pong loop kasi 32/32. Unang wall. Same ang rules. Convert it into ulnar loop. Rule of the opposite. Let us do now this one. Tingnan po ninyo ito. Ito po, makikita mo ito, plain arch. Hindi pwede. Makikita mo ito, wall. Makikita mo tented. Hindi ang mga yan ay i-consider mo. Alin po i-consider? Ito. Kasi siya ang kauna-unahang loop mula sa kanang hinlalaki. Siya po i-consider. Paano po kung hindi ito loop? Hindi po ito loop. Ano po mangyayari, sir, dyan? Kung hindi po yan loop, kukunin mo, hindi ito, except kasi itong dalawang ito, ang kukunin mo ito. Hindi kasama ang little finger. Kaya simple ang gagawin dito. Dahil ito, ang unang loop, isusulat mo lang ang numerical value. Ano po yun, sir? Ang key po niyan, ang key po niyan, 17. Ang key po niyan, 17. Ano yan, sir? Tapos na ang classification mo. Tapos na ang classification mo. Mula primary hanggang dumating ka sa iyong key. Kaya ito ang primary. Ito ang secondary. Ito ang subsecondary. Ito ang major. Ito ang final. Ito ang key. Yan ang key mo. Tapos na po ang iyong classification. Ang hiningi lamang sa inyo ay doon na ito kung may nakagawa kasi hindi pa po ako natingin. I have so many things to do. Ay ito lamang bahaging ito. Yan lamang ang hinihingi sa inyo. Kasama po nito Yan lang ang hinihingi sa inyo. Wala na pong ibang hinihingi. Yan po yan mismo nakalagay sa inyong examine. Ito po mismo ang nakalagay sa inyong examine. Yan po yung lalabas doon. Pero nga sabi ko sa inyo, we are not after the major. We are not after the final and the key.